Magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Pasensya na po, hindi po ako nakapag-upload kahapon at kanina. 4th of July po kasi ngayon dito sa amin, July 4. Dami, kayo naririnig po tukan sa labas na fireworks. Busy po ang mga tao mga kababayan. Pero ngayon po ay binabuti ko pa rin gumawa ng video at makapagpaliwanag. Marami pong salamat doon sa nakapakinig at nakapakanood ng mga videos na i-post ng mga nakarang araw patungkol lalo na doon sa plunder case ni Marcoleta, Republic Act 7080. Pinaliwanag po natin doon. Meron pa rin po ako ipopost mamaya, karuktong noon mga kababayan. Sa pagkakataong ito, ang gusto ko pong ipaliwanag mga kababayan, yung sinasabi doon sa Revised Penal Code, Article 282, yun doon po sa grave threat. Kasi po, ang pag-uusapan natin ay yung day 1 impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero bago po yan mga kababayan, sana po kung di pa po kayo nakasubscribe, ay subscribe na po kayo. Comment at like, binabasa ko po yan. No? Maraming salamat po sa mga nag-comment. Ako nasa 200 ata yung binasa ko doon sa video ko patungkol doon sa plunder case ni Marcoleta. At maraming salamat, maraming nakaunawa. Pero of course, yung iba talagang ayaw lang intindihin. Kahit malinaw naman, mga kababayan. At sana tulungan niyo po ako na marami pang maabot ang channel na ito. Maraming po salamat. So, punta po tayo sa ating pag-uusapan. Grave threat ni BP Sara sa pamilya Marcos, mga kababayan. Alam naman po natin, napanood naman natin yun, no? Siguro lahat kayo dyan, napanood nyo rin. Yung mga sinabi niyang nag-hire na siya ng assassin, pag na siya'y namatay, ay siguraduhin mapatay si BBM, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Yan ang sabi niya mga kababayan. So, pag-usapan natin. Alam niyo po mga kababayan, ang isang threat, ang Tagalog po nun ay pagbabanta. Punta po muna tayo sa gusto kong premise, sa gusto kong punto, no? Ang ibig sabihin po ng threat sa Tagalog, pagbabanta. Bawa, sinabing papatayin kita. Yun po yan eh. Banta po yun. Pag pinatay ka, murder yun o kaya homicide, ano? Most probably, murder yun kasi mayroon ng premeditated na eh. Ano? So ngayon, yung threat, banta. Ang tanong, nag-threat ba si BP Sara kay Marcos? Nagbanta ba siya? Kayo na sumagot mga kababayan. Simpleng tanong lang yun. Kasi may sinasabi yung iba na gawa-gawa lang, wala daw tibay, gusto lang, ayaw daw siya tumakbo sa 2028. Kaya simple lang ang tanong ko. Kung ang threat ay banta sa Tagalog, pagbabanta, ang tanong ko lang, nagbanta ba siya? Yes or no? Iwawa? Pag yes ang sagot nyo, di malinaw na. Kapag no, magtanong kayo sa isip nyo, bakit no? Narinig nyo eh. But anyway, so ngayon ganito. Ang sabi sa Article 282 ng ating Revised Penal Code, ito basahin ko po mga kababayan. Grave threats. Any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime shall suffer, ito na po yung penalties pinaliwanag na po, penalty of next lower in degree than that prescribed by law, if the threat be made in writing through middleman, dapat yan, arresto mayor. So penalty na po yan. Pero ang pag-usapan lang natin, ang sinabi doon, any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. Yun po yung threat mga kababayan. Kapag ka ang isang tao ay binantaan ang isa pang tao, mga kababayan, ay malinaw na mayroong threat. Ngayon, ang katwiran ni BP Sara may kondisyon eh. Pag namatay ako, saan palang papatayin? Ayun nakatwiran nila mga kababayan. Pag-aralan po natin mga DDS, wag mo nang galit pag-aralan na muna natin. Ang sabi niya, may kondisyon na hinihingi, sabi ng kanyang mga taga-suporta. Buhay naman yung tao eh. At buhay din naman yung pinagbantaan. So ano yung kaso?
Eh di wala. Di ba? Kasi sabi nila, kapag hindi naman namatay si BP Sara, hindi siya napatay, eh di hindi magiging hindi masasakatuparan yung yung sinabi niyang pag ako namatay, patayin niyo sila. Di ba? Kaya babalik ulit kayo sa tanong, may banta ba? yun, yun ang laging tanong natin ng mga kababayan, may banta ba na ginawa? So, sa conditional demand, ito po yan mga kababayan. Ano? Parang yan sa light threat eh. Sabi po kasi, di ba po sa conditional demand natin, the offender made a threat with a demand, mga kababayan, for money or imposition. No? Kapag nag-demand ka na gagawin mo to sa isang tao, at kapag hindi niya ginawa yon, I mean, may hinihingi siya, nagde-demand ka, bigay mo sa akin to, gawin mo sa akin to, kung hindi, gagawin ko ito sa'yo. Parang ganon. Pag hindi niya binigay yung hinihingi mo, saka mo ngayon siya gagawa ng hindi maganda. Pero ang isa lang po ang punto dyan mga kababayan. Yung una kong tanong, yun lang yun. Kahit paikot-ikutin nila yung impeachment trial, simple lang yan. Pinapahaba lang nila mga kababayan. Hindi naman kailangan na maisakatuparan ang isang banta para masabi natin na totoong may banta. Alam niyo po yung nangyari kay yung napatay yung asawa ni Congresswoman Digamo. Nagsimula din yun sa threat eh. Mga kababayan. Pinagbantaan siya. At afterwards napatay siya. Doon pa lang siya nasampahan. Siyempre yun, hanggang ngayon nahanap pa rin ata yung yung suspect eh, para sampahan ng kaso eh. Pero by that time, hindi natratang isasampa mo kasi consummated na yung kaso eh. Yung pangyayari. Hindi mo naman kailangan matupad muna yung para masabi mo may totoong banta eh. Kaya nga banta, mga kababayan, kaya nga threat. Yung nag-threat siya, hindi na niya pwedeng bawiin yun, mga kababayan. Hindi niya pwedeng sabihin hindi nangyari yun. Kasi narinig natin eh, napanood natin, ang daming nakakita nun. Naka-video recorded eh. Kahit nasabihin nyo humihingi siya ng kondisyon, kayo mga DDS, mag-isip po tayo. Kahit nasabihin pa ninyo, nangihingi naman ng kondisyon eh, boy naman si BP Sara, eh di hindi matutupad yung pagkapapatay kay BBM, eh hindi naman pinag-uusapan kung patay ang tao, hindi eh. Ang pinag-uusapan, nagbanta ba o hindi? Yun ang kaso eh. Eh nagbanta siya sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan eh. Alam niyo po sa eroplano, kapag kayo nag-joke ng bomb, may bomba, joke lang yun threat yun eh, pero joke lang. Nagbanta kayo na may bomba kayo, huhulihin kayo, kukulong kayo. Hindi na kailangan hintayin sumabog yung bomba ninyo. Di po ba mga kababayan? Ang pinagbantaan niya ay number 1, presidente yun eh. Of course, iti-take ng pamahalaan na seryoso yan. Kaya kapag inimbestigahan at nakita probable cause, tulad nga yan, napunta na sa impeachment trial, ako po mga kababayan, malinaw sa akin ang lahat. Sana po sa inyo rin. Sa hinaba-haba ng pangyayaring yan, ng threat na yan, sa haba-haba ng dahilan nila, na porket wala pang nangyari, buhay, at may kondisyon ng hinihingi, kahit ano pang idahilan nila. Ang katotohanan, nakita ng mga tao, narinig ng mga tao, recorded, na may pagbabanta. Yun lang po yun. And I rest my case, mga kababayan. Tapos na yun doon. Kaya yung first article of impeachment, actually number 4 yun, pero uunahin nila. Doon pa lang mga kababayan, I think mabigat na yun. Dahil lang sa simpleng tanong. Matatapos yan mga kababayan, dahil lang sa simpleng tanong. Pero hindi na kailangan mag-succeed o hindi. Hindi kailangan mapigilan o masakatuparan ang isang banta para masabi nating tama. Ang importante lang doon mga kababayan, may intention, may intent. Kapag may intent, lalo na yung joke mo, may malice. Kapag may mga ganun mga kababayan, at lalo na kung ang nagsasalita ay capable. Si BP Sara is capable of of executing yung kanyang threat kasi siya vice president. Yun ang tingin natin doon. Kapag ang nagsasalita ay capable na maisakatuparan yung sinasabi niya. Ako po,
kayo na po bahala. Panoorin natin ang impeachment trial mga kababayan. Huwag tayong kukurap. Pero iwanan ko po sa inyo ang tanong, lalo na sa mga kababayan nating DDS. Simpleng tanong muli, nagbanta ba? Yes or no? Yun lamang po. Maraming po salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po kayo, comment at like. Salamat po sa inyo. AJ Comentaries po.